Sinagot ng isang mambabatas ang inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa gumugulong na impeachment complaint. Nilinaw din ng mambabatas ang ilang issue hinggil dito. Para sa detalye, ihahatid yan ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa para sa 13 sa tanghali. Earl? Yes, Nudge, may tugon na nga agad si House Public Accounts Committee Chairperson Terry Ridon. Diyan nga sa panibagong SC petition ng kampo ni Vice President Duterte laban sa paggulong ng kanyang impeachment proceedings dito yan sa Kamara. Giit ng kongresista sa puntong ito, tila misleading na o nililito na ng kampo ng Vice Presidente ang Korte Suprema pati na ang publiko. Nudge, sa inihain kasing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte, itinutulak nila na dapat matigil ulit ang gumugulong na proseso ng kanyang impeachment case dito sa Kamara. Pero pinunan ni Ridon ang rason ng Vice Presidente na hindi umano maayos na nai-refer ang impeachment complaints sa plenaryo ng Kamara. Lalo rin anyang wala naman sa konstitusyon na dapat may deliberasyon munang mangyari bago may refer ang isang impeachment complaint. Malinaw rin naman anyang makikita sa nakapublikong sesyon ng Kamara na pinagbotohan ng lahat ng miyembro ang kahihinatnan ng mga impeachment complaints laban sa BISEC at hindi yan decision lang ng House Speaker o ng Chairperson ng Justice Committee. Punto pa ni Chairperson Ridon, mas lalong walang katotohanan na sakop na naman ng one-year bar rule ang umusad na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya sa bawat prosesong dinaanan at dadaanan pa ng impeachment, jurisprudence o mga batayan na naaayon sa batas ang bukod tanging sinusunod ng Kamara. Samantala, Nudge, naniniwala naman ang kampo ng Vice Presidente na tama lang ang inihain nilang petisyon para bigyan umanong linaw ang ilang constitutional questions at hindi anya ito paraan ng Vice para iwasan ang proseso. Nudge, meron namang mga panibagong update na ngayong umaga lang nangyari patungkol pa rin dyan sa tuloy na impeachment proceedings sa susunod na linggo dito yan sa Kamara. Kaninang umaga, nag-issue na rin ng subpoena ang House Justice Panel sa ilang dokumento mula mismo sa SEC. Kinabibilangan yan yung ilang corporate records mula mismo sa kagawaran na may kaugnayan sa Vice Presidente. Bukod dyan, formal na rin hiniling ng Justice Panel sa isang korte sa Manila itong maayos na permiso para padaluhin si Ramil Madriaga sa mangyayaring pagdinig dahil si Ramil Madriaga na tumitistigong bagman umano ng Vice Presidente ay kasalukuyang PDL. Balik muna sa inyo.